Isa ka sa mga mahihilig magpa-color ay ito na nga ang iyong time para makapanood at para matuto kung paano nga ba magkulay ng ganito kaganda. Masama tayong alamin kung anong ginawa natin ngayong maghapon. Maghapon nga tayong nakatunga nga dahil napakahirap talaga makahanap ng customer ngayong araw. Dahil sa pagbuhos ng ulan, dahil sa ating masamang panahon. At sa hindi natin inaasahang pagkakataon ay pinasok tayo ng isa sa mga customer natin. Ang last na pagpapakolor niya pala ay itong December lang. Gusto niya itong magpatungan para maging mas light ang kulay. At pagkatapos namin magtsikahan ay diretso na kami mag-a-apply ng buhok niya. Halo lang pala tayo dito ng light blonde at pagkatapos sinaluan natin ng ash blonde. Sumamit tayo dito ng 12% na oxidizer. At pagkatapos noon ay diretso na kami nag-apply sa buhok niya. Galing pala ang ating customer sa may Sulangan. Shoutout pala sa mga taga Sulangan dyan. Medyo private ang life niya kaya hindi ko na babanggitin kung ano ang status ng kanyang buhay. Diretso ko na pala ang pagkukulay niyan mula roots hanggang dulo. Mapapantay naman ito kahit pagsabayin ko pa. At pagkatapos ay binalot ko para ma-take out na. Joke lang. At habang nga nakababad ang buhok ng ating customer ay nagtimpla muna tayo dito ng kape. Pero hindi po talaga to kape dahil tabliya talaga to. Siyempre, diniretso ko na rin tanawin ang paligid ko kung okay ba. Okay naman siya, medyo uulan na naman. Naranasan nyo na bang magkape ng tanghali? Dahil ako, oo, naranasan ko magkape ng tanghali tapos naka-jacket. Sobrang lamig pala, para akong nasa Baguio. Pagkatapos pala nating magkape dyan, ay bumalik na tayo sa ating trabaho. Ewan ko na pala ito, pero hindi ko nga pinakita sa inyo. Dahil kapag pinakita ko pa yung pagbabanlaw, siguradong maaabutan tayo ng mali. Nalis ko palang pagbabanlaw dito at nilagyan ko na rin ng conditioner. Habang nagbabanlaw tayo, may pumasok palang isang customer. Pedicure siya, tapos nagpamanicure. Thank you pala sa inyo. Salamat din sa mga nagagandahan nating hairdresser. So ayan, balik tayo trabaho. Oras na yan, ay pinapatuyo ko ito ng 100% na tuyo para sa ating pagbaplansya. At dagdagan nyo na rin ng kunting hagod para naman ma-relax natin ang customer. Magdahan-dahan po sa pagbablower dahil baka makapaso tayo. Pagkatapos natin ng mahaba-habang bloweran, diretso na tayo sa pagbaplansya ng buhok. Dahan-dahan lang din po sa pagbaplansya kasi baka makapaso tayo ng tenga. Pag si mamang nainis, nako, baka ikaw ang sunugin. Joke lang po ha. Kasaranan po ng pagbaplansya, yun po ang pinaka-importante sa lahat. Dapat pagdating sa plansya ay marunong kang humawat at syempre marunong ka rin humagod. Pagkatapos ng matagal-tagal na plansya, ito na ang bunga ng ating pinagpagura. Ang hinihiling ni Ma'am na light color ay nakuha natin. Hindi lang yun ha, super shiny pa kahit conditioner lang ang gamit natin. Happy naman si ma'am sa bago niyang hair color. Ma'am Shiz, kailan pa kayo magpapakolor? Para na habang nakapromo pa kami. Dahil pag hindi na kami nakapromo, malamang hindi na po kami rin nakapromo. Tapos ang moment na yun, syempre hindi magpapahuli si Manly. Meron pang sobrang pangkulay, in-apply ko na rin sa kanya para magmukha naman siyang dalaga. Diba? Sayang naman kung itatapon lang. Totoo niyan, pagkatapos niyan, magsasaing talaga siya. O ano man Lin, piling artista ka na niyan. Dahil magagabi na nga, ay dumiretso na rin kayong bumili ng aming pang-ulam. Siyempre, dahil nagtitipid ka, edi hotdog ang ulam mo. Bili pala kami ng hotdog, barbecue, dugo, at ang isaw. Dahil sa halagang 100 ay may pang-ulam ka na. Dugo nga ang unang naluto, ay siyempre, lalantakan ko na. Kung naantay ang kanin dyan dahil feeling ko gutom na talaga. At finally, pagkatapos ng lahat-lahat, ay nakapag-prepare na rin kami ng ihahain namin ngayong gabi. Bili pala kami ng ulam dyan na luto na para hindi na kami magluto. Diretso kain na lang para wala nang hassle pa. Pagkatapos nga namin mag-prito ay dumiretso na kami sa pagkain. Hindi nga kami magkasya sa camera, syempre ako na lang ang nagpakita. Kaya Lord, sa pagkain na ibinigay mo sa amin ngayong gabi. Syempre sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Binigyan nyo kami ng isang customer para sa pagkain namin. Lahat po lang naghahapunan, tara kain po tayo. Kung may ulam pa kayo dyan, syempre tumatanggap pa po ako. As all, syempre for the go.